Mayong adlaw sa tanang mga suging mabatan-aw sa Misamis News Network o sa mga nagkariang social media pages. Karong adlaw atong mahinabi ang Schools Division Superintendent sa siyudad sa Zamis si Ma'am Nympha Arigalado Lago. Dinhi mismo sa iyang buhatan sa ato ang division sa Usamis. Una na nantanan ko ato siya sa pagpanimbaya sa ato mga suking tumatan-aw. Ma'am, mayong adlaw. Maayong adlaw sa tanan o ginatawag nato ning mabulawanong adlaw sa tanan considering our school year 2024-2025 opening of classes is fast approaching, no? Maabri na ang ato ang mga klase karong July 29. So, malipayon kayo ang tanan, labi na sa atong mga kabataan. And of course, sa atong mga ginikanan, ang ato ang mga partners sa ato ang paghunahuna no sa maayong edukasyon sa atong mga kabataan, ang atong local government units, labi na gyud dinhi sa ato ang syudad sa Usamis nga Asenso Administration ug ingon man sa tibuok province sa Misamis Occidental. Maayong adlaw sa tanan. Okay, ma'am. Sir. Kumusta ang pagpangandam sa division sa Usamis? Ready na ba ta sa pagbukas sa klase karong Lunes, July 29? Yes, of course. I should say nga ready man ta at all times. Kay ang DepEd bisan pa man og naundang ang klase, bakasyon, ato yun ang ginahuna kung unsa atong mga activities para sa ato ang mga kabataan nga ginatawag nato nga learning continuity. So, in terms of ako ning hanayon Sir Glenn para masabtan sa tibuok mga tigpaminaw no or viewers sa ato ang programa, ako ni siyang hanayon nga bahino nato in terms of curriculum, in terms of physical facilities and learning environment, and of course sa ato ang mga personahe or personnel and stakeholders sa school community. So number one, in terms of curriculum, naanatay mga trainings nga gi-prepare, nga ngani karon nagpadayon ang training sa atong mga teachers, humana gikan sa central office level paingon sa school level na ta karon nga training kay labi na naatay ginatawag nga new implementation no sa ato ang new curriculum. Itawag nato matatag. And then in terms of teachers preparation na atay mga lesson exemplars, mga worksheets, and then gi-ready na gyud sa atong school heads ang atong mga teachers nga ready na pud sila nga moatubang sa atong mga bata this coming July 29. Then ang atong learning facilities, school learning environment, ato po nang gi-ensure nga ang health and safety number one yun sa mga bata nga ato i-secure, and then of course ang ato ang facilities sa edukasyon nga ito po i-secure ang ginatawag nato proper, appropriate o relevant implementation yun nato kay naan man tay mga facilities sa eskwelahan nga magamit. So with that mapasalamaton sad ko kaayo sa ato ang LGU kay very timely no nga ang ilang suporta sa ilang support sa academic preparation sa mga bata to be nagitawag job ready in the future no. So naa gani tay gipanghatag nga mga educational tablets kana gihatag na nga wala pay bakasyon nga dili lang ingon nga tungod lang sa brigada eskwela nga 1 month or 1 week duration. Ang ato manggong partnership sa ato ang mga stakeholders labi na sa atong local government unit din sa sa syudad sa Usamis no. Naagyon na sila na dili lang kay kausa padayon gyud na ang mga plano no mga proposal para masigurado gyud ang kalidad sa edukasyon. Number one, katong educational tablets, ihatag na siya, dili lang sa atong mga learners sa grade 11 o grade 12, kundi pati pod ang atong mga teachers, kitagaan-ana ang mga educational tablets. And aside from that, we are hoping nga ma-release na pod. I know that with our Honorable City Mayor, si Mayor ND, no,
ako gyud na siyang ginatawag nga sincere and straightforward nga Mayor Sir Glenn. Kay kung unsa gani mo gawas sa iyahang bakbak, imo gyud nang makita sa aksyon. So ang iyahang na mention og ato ang pong gihinam-hinam karon Sir Glenn, ang gitawag nato Smart TV. Na anata nagproseso na ang sa among pagkahibalo, sa among level na natay procurement, and then hopefully kay mao gyud nay dream sa atong mayor uban sa konseho, and very active sad kaayo ang ato ang EDCOM chair si Ma'am Cecil, no, si Honorable Cecil ko, with the of course ang ato ang Vice Mayor Sir Glenn, no, inana sila ka strong gyud kaayo, makita nimo ang ilang collaboration para gyud sa edukasyon. Natay Smart TV nga paaboton. Smart TV, ma'am, man sila makita sa Yes. Ako'y Ginoo ko ganahan kay ko, salamat yung kay sa imong pangutana na Sir Glenn. Kay ako kanang ginhawa na gyud ako isulti nimo ganina. Kanang Smart TV nato Sir Glenn, kanang nagsugod gyud na siya nga tagaan nato ang ato ang grade 1 o grade 2 pagkakaron. So dili lang kay papila ka eskwelahan, dili lang kay pila ka klase ang pinili, tanan Corridas, magamay o madako nga eskwelahan, tanang grade 1 classrooms. Butangan yun na siya Smart TV nga dako. Dili kay ordinaryo mga 40, kapin man tayo, 44. Dili kay ko familiar ana nga inches basta kay dako na siya nga Smart TV. And then grade 2, no? Kanang grade 2. And this will not end for this school year lang. Sa akong pagkahibalo with the of course, with the support, no, strong support of our EDCOM chair nga si Ma'am Cecil ko, kuan gyud na siya kanang parehas sa ato ang kuan ba kanang digital, tablets. So kada tuig na atay progreso. So for now is grade 1, grade 2, sa sunod tuig grade 3, grade 4, then grade 5, grade 6 until such time mahurot yun ang tanang classes sa basic education, grade 1 to grade 6. Then, gradual nga progreso. So, mo na atong dream din sa DepEd Asenso Osamis. So, posible ba ang paghatag niya na sa grade 1 at sa grade 2? Bolto nga pagkahatag, we are expecting for around 200 units of Smart TV. Sa tibuok na mga Division of Osamis City sa 58 or 48 naman ang elementary, kay high school man ang uban. So wala pa man high school. So elementary schools atong tagaan, grade 1 and grade 2, mga 83 units or 183 units na siya. Inana kami kapinangga sa Asenso Osamis City. Of course, ato apong Misamis Occidental kay si Governor very inspired ang atong mga bata karon. Aside sa sports development, gitagaan pud niya og pahinungod or recognition or gitawag natong importansya. Magpasalamat ka Sir Glenn kay this is about campus journalism. And for the first time, ang mga bata, ang mga winners nato sa regional level through the office of Honorable Governor Henry S. Waminal, and of course sa suporta siyang pamilya ikan sa atong mayor nga si Mayor Endy, sa atong congressman nga si Congressman Ando, no, Sancho Waminal. Na sila kanang naghiusa ba nga ug unsay maayo nga kaayuhan, no, kanang unsay kaayuhan para sa mga kabataan, nag-support gyud na sila ug gino nato nga strong network ba sa family. Dili lang gyud tingali na silang tulo, pati patingali ang ilahang pamilya, no, personal nila, o kung dili lang aside siya strong support na aside from sports, ang academics pod performance sa mga bata tagaan pod og pahinungod, no, hasta pod ang ato ang ENFOT gitawag natong National Festival Regional Festival of Talents. So ingon ana ang ato ang muna ginaingon, sorry to say, iba talaga pag alagang Waminal daw. Nini mo ma'am, ito makita na ito ang panggobyerno sa Osamis, abagat yun. How about sa itong mga facilities? Kuan na ba ka ng mura na ba taog
ang atong mga public schools din murag tan-aw na to mura naman po nakikumpit ta sa atong mga private schools sa kaingot. Salamat kayo na Sir Glenn, no? Kay imo yung connect, wala pa ta nabulag sa facilities. So, yes, it's true. We are not competing, but we are dreaming side by side, no? Side by side, we are working together side by side. In fact, naputay strong collaboration and coordination with the private schools, no? Dili lang kay in terms of curriculum implementation, but in terms of sharing, no? Sharing of mga better ideas, no? Saon na to pag-improve ang instruction. So one way nakita nato nga naasad sila facilities, so napasalamat sad ko nga sa hinay-hinay naapod ta ani, dili man kaya sa DepEd alone, but ang ato ang LGU nag-support gyud. And then so much for that. For now, very timely kanang gitawag nato prevalent cases, no, about dengue. So wa ko nag-expect nga tanang eskwelahan, elementary, tagaan o gitawag nato nga OLICET net. So karon ang uban, ang status sa karon sa ilahang installation, complete na ang installation, ang uban ongoing pa, ang uban sad kamulo pod sila og retrieve. And then it is our target really, no, that before the classes open this coming Monday, nakaset na tanan ang OLICET nets, no, naka-installed na tanan to protect sa mga classroom. Screen man guna siya nga treated, no, chemical treated, para ma-secure po nato ang health safety sa mga bata. So ingon ana balaka atong mga ginikanan para dita karon taas man ang dengue, eskwelahan nato kon. Na-prepare ta sa eskwelahan, Sir Glenn, pero dako gyapon ang responsibilidad nato sa community. Labi na gyud ang mga ginikanan, no. So pagpanlimpyo, kay nanlimpyo ang eskwelahan, ang komunidad wala pod, gyapon na. So kung unsa man galing tong mga butang asa magpugad, no, ang ato ang mga itlog sa lamok, dapat ato na siyang ma-destroy. So tanan nag-collaborate. Then aside from that, atong eskwelahan limpyo na. Dili lang kay tungod sa brigada, ato jud nang ginatawag og practice, no. Gi-practice na nato na ang pagpanlimpyo sa atong mga eskwelahan. And it is expected that with the strong partnership with our parents and support, naa naman pud sila bitbiton ang mga bata this coming Monday, ato yung gisiguro nga ma-ensure usab ang ginatawag natong welcoming atmosphere sa mga bata. So ang principal with their big smiles, open hearts, so tanan naagyud na sila. Kung mahimo pa, nag-ingon ko nga magbanderitas gyud kita didto, lain-lain ang pakulo sa kada eskwelahan kung unsaon nila nga pagpakita sa mga bata nga they are very much welcome and they will be more interested, no, to return back to school. Usama man dyan po kaniadto na itong mga kabataan, manghihilak. Paiskwelahon, kay manglimpyo, ang itagbo mo na akong gingon sa mga principal. Dili, pareha sa una, nga di taganan eskwela, kay itagbo sa ato, sanggot, uguna, kay maguna. But now, at present, with the new trend, no, sa ato ang edukasyon, lahi na. So, ready. Pagbalik sa klase, pagbukas karong Lunes, largo na sa room, klase. Klase diretso. Klase diretso. Kay ginaingon na to, nga gi-strengthen na to ang time on task. So, kung unsa man gali walay mausik nga panahon sa mga kabataan sulod sa eskwelahan. Sa kuan ma'am, kaning estudyante na to karon, so giduman ninyo na lusog sa to ang mga enrollees. Mas daghan ba kumpara kaniadto or sa karon? As of now, nakita namo nga na ay variance, no, ang ato ang enrollment for now. Wala po ko nag-ingon nga nin-decline siya because wala na nang eskwela. Perhaps na ay mga reasons kung ano nga ninggamay mo na itong namantay gitawag na itong current survey karon kung unsa gyud mga reasons nga ngano nga ang atong enrollment as of now dili lang ni sa ato ang syudad, region-wide and even nationwide ni siya nga concern karon or issue about enrollment. Nagamay ang enrollment. Siguro, ako lang niya, opinion, siguro
minus na sad siguro ang populasyon karon no nga kuan sad siguro ba tungod sa mga control no tungod sa kalisod pud tingali ba nga dili magdaghan og anak kay ning gamay man ang atong for example kinder nagamay kay tingali wala pud siguro daghan nga nagpasigig panganak bitaw. Nasad siguro mga rason nga atong makita no based sa ato ang survey. Sa ato nakita ma'am na ang City High kaniadto grabe ang lusog sa mga estudyante din. Yes, it's Kasi true. tanaw nimo mo ba gyapon or nagkatag-katag nini sa ubang mga eskwelahan? Salamat ana Sir Glenn kay usapod siguro na sa rason no nga particular school nag-decline ang enrollment because of the opening of gitawag na tog access for education. So kung yung tag-access to education natay mga strategy sa DepEd, for example, opening of integrated schools. So once na-open ang integrated schools, mugamay ang ato ang high school in particular, from that particular school. Example, City High. Sa una, matud pa nimo buswag ang enrollment. Now, kina-open man atong malaubang IS. So imbis mag first year dito sa City High tanan, pati Malaubang, pati ang Misamis Annex, nag-integrated school ta. Nabahin na in terms of junior. Now, I'm glad na na-open na ni mo, Sir Glenn, because we are opening senior high schools na po na under sa integrated. For example, sa Misamis Annex, pahabol yun ta na nga maka-open ta o senior high school, grade 11. Kay until ko naman sila junior. And this is very mo gitawag nako nga panahon nako nga akong ipanawagan Sir Glenn ha ang mga ginikanan sa Misamis Annex nga palihog bisitahin ninyo ang Misamis Annex Integrated School MAES no Misamis Annex Integrated School mangutana mo kung unsay status sa opening sa grade 11. Actually, sa City High sila nga naka-enroll for now, pero ang klase ibutang nato sa classrooms, usa sa classrooms, mga classrooms sa Misamis Annex Integrated School para mo na ginatawag nato to accommodate our school children nga di na sila mamasahe, magpliti pa, ug layo na pud ang ilang paglakaw paingon sa especially ang Katadman. Katadman wala may senior high school, wala po ko. So dito sila mo, ang influx ba, dito paingon sa Misamis Annex Integrated School. So ato nang i-extend paingon sa senior high school. Aron dili na po, i-congest na to ang City High, anang napita. So ingon na ang ato ang mga initiative sa division with the strong support po coming from the different units sa atong division kay tulo man ta ka units diri Office of the Schools Division Superintendent, Office of the Curriculum Implementation and Office of the School Governance Operations. So sa atong mga upland barangays natin tayo naka-offer dito ng mga senior high school. Yes, naata daghang tang IS dito. And mo open ang manaka na Sinosa, mo open na pud og senior high school. And daghan ta dito og ang na-open nato nga duha karon is may duha karon nga nag-process si Neminyo no Neminyo sa senior high and the other one is Sinusa senior high na sila nanatay mga klase approval na sa kuan. We are waiting for the final approval coming from the regional office pero by principle na no kay kuan na naman tay grade 10. So nakita ni ma'am na ang atong mga kabataan mas naanay access labi na itong mga nasa upland barangay sa edukasyon. Wala nakawang di na mamiliti padulong syudad. And happy to say no nga that was experimental or pilot nato kaning Tipan Elementary School. Tipan Elementary School grade 6 sa ginakutob. And ang grade junior high school niya mato na sa Montol. And pila pa ka kilometro ang Tipan paingon sa Montol. Kung magting-ulan, lisod ang bata mo eskwela na kay motabok pa biya sila buntod no. So napay sapa. Ang gibuhat nato last year gipull out nato ang mga bata from Montol High School, ibutang nato sa
tipan katong mga grade 7, first year and grade 8. So ang mga bata dito nagklase sa Tipan Elementary School pero na-enroll sila gyud gyapon sa Montol. Klase lang, no? Klase lang. Muna gitawag og space lang, learning space for our school children para lang dili na gyud sila muundang. Kay usually manggod nakita nato nga mo-drop sila at the middle of the school. Labi na kunting ulan na Glenn, no? Sir Glenn, kunting ulan na. Diya gyud na muundang. So sayang ba? So far so good ngani na natay grade 8 karon, ay grade 7, grade 8, grade 9 na di ay ang i-open kan tulo na ka klase. O ato na gyud nang gipreparahan na pod. Luoy na gyud kaayo ang principal kay moadto na lang siya sa kana bitawng security guard nga mag-standby kay amo sa gigamit, and then we are working on it closely with our city mayor and of course through our local school board, no, nga madungagan na pud siya og classroom ang Tipan to accommodate, no, mahimo natong learning space sa atong mga kabataan. Just like or same with MAIS or Misamis Annex Integrated School, since naa siya additional classroom that we can utilize, no, or use for our grade 11 and grade 11 lang muna. So ang atong mga learners nga na-enroll sa City High, dito sila nato i-accommodate as learning space ang ato ang one of the classrooms sa Misamis Annex Integrated School. So naminaw pa ni mo daghan ning kapilian ang atong mga kabataan. Di na gyud sila kabalibad ba na mo ana na di ko kay correct. 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 So ingon ana takakuan, and mo na akong giingon nga kung dili lang, no, kung dili lang ang Osamis City pod nga local government units inana sila ka supportive, no, sa DepEd, lisod pod mi, maglisod pod mi ang DepEd. Pero nakita na ako diri because of I am really a believer of the what we call 5Ms baya sa ato ang Asenso administration nga magpuyog yung malinawon, no, malambuon ug malipayon ang tanan. So asa man na siya mag-start. So kami diri sa education sector dapat amo po nung i-ensure, no, ang edukasyon ug ang health and safety sa atong mga kabataan kay saon man na pagkabuot ang malipayon kung minus po ang edukasyon. And I always say nga education is really one or in fact for us, no, topmost, no, one of the topmost good investment sa ato ang panggamahanan. Okay. Imo sigurong mensahe ma'am sa ato ang mga kabataan, mga magtutudlo, ginikanan karong umaabot nga pagbukas sa atong klase karong Lunes, mong panawagan ngadto sa ilang mensahe. So ang akong panawagan o mensahe sa tanan, first sa ato ang DepEd family, kinahanglan padayunon nato ang pag-advocate. Ang naatay gitawag Sir Glenn og pandong. Advocacy nato na diri as guiding principle sa mga DepEd family, no, or members sa DepEd. P stands for passionate. So kinahanglan mapadayon gyud ta ang ato ang pagka-passionate, no, as educators, as mentors to our school children, and even guidance to our school children. Then ang letter A ana is adaptable. Please be always adaptable for to whatever situation nga ato ang makita, though na atay gitawag og challenges, pero let us always consider that as our opportunities to serve. Manang letter A. And the letter N of that pandong is nurturing. Always have a nurturing heart. Dili lang ni para sa mga maestra, para sa mga ginikanan. So ang mga ginikanan, kinahanglan amumahon gyud nato ang atong mga bata, o kita naman mga teachers, mao nang gitawag og loco parentes, second parent to our school children. Amumahon nato sila. Amo gyud ang gitiman-an na sa pandong nurturing. Letter D of that word pandong stands for discipline. Always nato ibutang sa atong ulo ang disiplina because our school children are always looking up to us. So kung makita nila nga disciplined ang atong mga maestra sa unsa nga pamaagi, malipayon ta ana Sir Glenn.
Naagyo disiplina para malambuon ta o malinawon, malambuon o malipayon. And then ang atong mga bata, pagdako sad na sila nga ang ilahang karakter ba, no? Maayo sad, disiplina sad sila. Next is letter O. Let us always be objective. Walay biases, walay ginatawag mga impartialities or asa dia kinahanglan ang bata parihas. They are very special to us in school. Patas, walay diskriminasyon. Dayon kung unsa itong objective, tanan makakanon, tanan makakaon during sa feeding, tanan makakaton, tanan makabasa, no child must be left behind. Bisan ang ginikanan. Walay pabor-pabor sa iyang mga anak. Kung bright ka, hala panggaon. Kung minus ka, dili. The more imo silang panggaon. Next to that is letter N, the second N. Noble. Remember that teaching profession is very noble. Dili pwede nga wala tay humility and humbleness. Then letter G of that word, global. Kinahanglan globally tamang tanaw kung unsa ang atuang panlantaw para sa mga kabataan. So ingon ana ang akong mensahe nga sa mga teachers nga dili gyud nila kalimtan ang atong guiding principles. And for the parents, always consider that ang tanan natong mga kabataan special, no? Importante sila nga mahimo silang usap ka mabulahan o mabulukon siguro or productive ba nga citizen sa inyong community. And kitang mga ginikanan magpabilin gyud ta nga ginikanan, magpabilin ta nga musabot sa mga sitwasyon no nga atong nakita sa atong mga kabataan. Og mapasalamaton ko kanunay nga ang ato ang school stakeholders, partners no sa tibuok gyud nga mga ahensya gikan sa pulis no kanang labi na kay pag-open sa klase dapat naa naman gitong mga kanang sa barangay no nga mga BFATs o nga mga mag-assist sa mga eskwelahan para magban sa seguridad sa mga kabataan kay kanang during sa opening classes so daagyon nang sa traffic na atong mga I do not know no dinhi kung naabagyapon na but in my previous station or divisions na agyon ng mga juvenile nga mga binuang bitaw nga mangilkil, mangilog og kalo. I do not know no in this division kay so far wala pa ko kadungog ana but naagit tayong mga ganggang nga mga activities ba no nga dili maayo. So daghang kay salamat sa ato ang barangay officials no kay sila man gyud ang number 1 nga may among sandigan ba sa mga eskwelahan. Dayon ang peace and order ma-maintain dayon sa atong mga kapulisan, sa ato ang of course sa ato ang Asenso administration. Daghan kayong salamat kay na-feel gyud namo og nakita nabati namo kung unsa ang 5Ms ug unsa ang alagang paminal. Lastly, unsay nahimong kaning kuan ba? DepEd LGU na collaboration nagdala ba ni sa DepEd sa mas dali ang mugaway nga paghatag serbisyo sa mga kabataan? Yes. Number 1, Sir Glenn, nga very evident nga example ang ato ang Asenso vans vehicle. Dili tanang division na ana. Sa Region 10 o sa amin city ra gyud ang akong nakita nga ingon ana nga libre ang driver. Dili libre ha. LGU ang nag-finance. Gasolina, LGU. Ang van gikan sa LGU and that was given daw sa time po ni Congressman Ando. Salamat kaayo gipadayon ni Mayor ND and I know nga si Gov Henry mao gyud ni ang nagiya no sa iyang mga anak nga inana gyud ang publiko serbisyo no nga inana. So kana siya nakita nako nga strong collaboration kay gigamit nato ang DepEd vans para sa mga day-to-day school activities, monitoring no sa atong mga supervisors
and even kami makasakay mi ana, ang mga bata makasakay pud kung natay mga activities just like sa ato ang provincial mga activities, meets and competitions. O asenso van man ang atong gigamit kay ang mga bata makasave pud ang gobyerno nga DepEd, ang LGU nagasto pud sila. Mao na ako nakita ang one of the strongest no nga mga kanang collaboration ba nga sayon, nagpasayon na biya mi kay mingon mi nga monitor dili na mangatang og pamasahiruan amo ang habal-habal amo ang supervisor o di inana mi ka pinalangga og ang maestra aron dili maglisod og labi na kay na may smart TV gitagaan ni Mayor ND anang gitawag og tablets para sa atong teachers. And napagyud tay dream ani pohon sa ato ang mga ALS learning centers, kana alternative learning centers nga providean pud sila og computers lang para sa para computer literacy activities sa atong mga adult learners no kana mga out of school youths ba. And number one pagyud nga nakita nako nga nagpasayon ta kanang atong mga adult learners bitaw nga dugay man unta gyud pa di mga bang sila pa amumahon pa gyud nga mobaadto gyud sa ato ang ALS centers ba naatay partnership nato sa LGU kana bitang OSET kanang Osami City Technical School no kana siya. So ang atong ALS learners gi-endorse na nato dito kang City Mayor nga himuon sila sad nga scholars for technical skills. O ingon na mi ka pinalangga. So nagpasayon nami nga among bata di gyud mawala sa among ALS kay naa may side by side nga scholarship kinsa may mohatag nila og allowance kay ang rason dili mi eskwela kay walay panginabuhi matag adlaw. O di itagaan na to nga technical skills o com livelihood na dayon. Ingon ana ka pinangga.